Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay para sa pumanaw na estudyante ng University of the Philippines Manila na si Cristel Tejada. Natagpuang patay si Cristel sa bahay nila nitong Biyernes. Bago nito, namroblema di mano ito sa pangmatrikula kaya napilitang sumailalim sa forced leave of absence. Live mula sa Santa Cruz sa Maynila, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, ayon sa ama ni Cristel Tejada na si Christopher Tejada, lubharong mahalaga yung pag-aaral sa kanyang anak kaya marahil hindi raw nito na kayang tanggapin ng payuhan siyang mag-forced leave of absence matapos hindi makabayad ng matrikula nitong ikalawang semestre. Taga-UP Manila na muli si Cristel Tejada. Yan ang pakahulugan sa ama ni Cristel ng pagsauli sa kanila ng student ID ng anak. Isinurrender ni Cristel ang ID sa UP Manila noong March 13 para formal na i-file ang kanyang forced leave of absence para sa ikalawang semestre matapos mabigong bayaran ang matrikula. Malaking dagok daw ang forced leave of absence o LOA para kay Cristel. Lubharong mahalaga kay Cristel ang pag-aaral. Patunay ang mga medalyang ito. Kwento ng ama ni Cristel, pag-aaral ang pinagkukunan ng pag-asa ng kanilang panganay sa gitna ng mga pagsubok sa kanilang pamilya. Nag-aaway na kami mag-asawa, wala kaming, yung sa pera namin, nagkakaroon kami ng problema. Doon na lang umuhugot ng hope si Cristel Nasabi niya, pag nakapag-aral siya ng ganito, pag nakapagtapos siya, at least siya magiging reason kung paano niya maiano yung kabuhayan namin, yung health. Hindi raw nagpakita ng pagkaapektado si Cristel sa nangyari. Hindi siya nagiging malungkot, as in parang, ayun nga pag dumarating lang yung time na talaga nade-depress siya or naiisip niya uli. Kasi we could not monitor her 24 hours a day. Pwedeng sabihin na pag nakikita lang namin, or sige sabihin natin, i-happy siya pag pag may dadaan na ganito or what, pero pag wala, di ba? Babagsak uli siya. So, ang pakuwari ko sa mga lahat na nangyayari na to, she planned it. Ikinagulat nila ang pagtambad ng walang buhay na katawan ni Cristel Biyernes ng madaling araw. 1.5 pahina raw ng notebook ang suicide note ni Cristel na umiikot kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Pero sabi ng ama, wala raw itong kinalaman sa pakikipagrelasyon. May mga nanliligaw daw sa anak pero wala raw siyang nobyo. Kumbaga problema na kami sa ganito. Hintindihin pa ba niya na magkaroon siya na iba pang problema? Definition lang ng pagmamahal. Ganun lang wala siyang inano Basta ang pinaalam niya lang sa bandang huli is kailangan kong gawin ito. So, ilalagay ko, i-emphasize ko lang malamang o hindi malamang. Ang dahilan nun, mahal niya ang pag-aaral niya. Dahil dun siya magaling. Doon siya makakabawi. Ihahanda na ang paglilibingan sa Manila North Cemetery. Nagdaos ng misa sa PGH Chapel ng UP Manila sa pangunguna ng College of Arts and Sciences. Jessica, bukas magkakaroon ng open dialogue sa pagitan ng UP Manila admin, mga magulang ni Cristel, mga student organizations at mga guro, at dito inaasahang matatalaka yung mga polisiya sa pagbibigay ng scholarship at pagbabayad ng matrikula. Sa Sabado naman, Jessica, ay nakatakdang ilibing si Cristel. Jessica. Okay, so Trisha, malinaw na sa puntong ito hindi na kailangan pang pagdiskusyonan kung ano ang dahilan. Bakit namatay si Cristel? Tama ba? Ayon sa mga magulang ni Cristel, wala raw silang ibang nakikitang dahilan para gawin yun ni Cristel kung hindi yun ng forced leave of absence na ipapataw o ipinataw ng UP Manila sa kanya dahil nung unang part nung semestre, nakapagbayad sila ng tuition fee amounting to more than 2,000 pesos. Pero may utang pa sila na mahigit 6,000 pesos. At ito nga yung ini-a-apply sana nila ng loan pero hindi na-aprobahan. Kaya ang rekomendasyon ng eskwelahan ay mag-forced leave of absence na muna siya. Ibig sabihin nun, matatapon, Jessica, yung ipinasok ni Cristel simula nung buwan ng Nobyembre hanggang matapos itong ikalawang semestre. At tila yun daw yata yung hindi katanggap-tanggap dun sa bata. Dahil bagamat hindi nga kumpleto yung matrikulang naibayad niya for second semester o dahil nga sa hindi kumpleto yung tuition na ibinayad niya, hindi kasama yung pangalan ni Cristel sa master list ng mga estudyante na naka-enroll for second semester. Pero kahit na raw wala sa class list, Jessica, itong si Cristel, kwento nung kanyang mga magulang at kanyang mga klase ay pumapasok pa rin ito sa kanyang
klase at nag-attendance, gumagawa ng assignment, nagpapasa ng mga requirements. Jessica. Yes, Trisha, alam mo, matagal ng issue itong mga problema ng mga estudyante ng UP, no? Parang last year, kung matatandaan nyo po, naging issue na rin yung mga pumasa sa UP College Admissions Test na 40% hindi po makapasok dahil sa kakulangan din ng pera ng kanilang mga pamilya. And parang wala, helpless sila, no? And then as a result ngayon itong nangyari naman kay Cristel, kahit na every year issue yung socialized tuition scheme ng UP, ngayon finally sinasabi ng administrasyon ng UP na i-review nila itong sistemang ito. Oo nga, Jessica. Yan yung isa sa mga ipinagpapasalamat na rin kahit papano. Though medyo hindi maganda kasi at the expense of someone's life, ngayon lang sisilipin itong issue na to. Nung panahon ko, Jessica, sa kolehiyo, marami na akong mga kaklase na naghihinanakit, nagtatampo, hindi nag-qualify sa STIFAP dahil lang daw sa may mga gamit sila tulad ng cellphone, desktop computer na na-acquire naman daw nila dahil mga hand-me-downs yon o ibinigay. Hindi nga rin daw malinaw, sabi ng mga estudyante, kung bakit hindi sila pumapasa doon sa kasalukuyang sistema ngayon ng STIFAP, kung bakit hindi sila natatanggap sa mababang bracket kahit na wala raw permanenteng trabaho yung mga magulang nila. Talagang mahirap ang buhay, Jessica. Nako, maraming salamat, Trisha Zafra.